Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Ka-Coffee at hindi ko alam kung paano sisimulan ito. Itong si Inday Sara Duterte. Dito tayo kay Inday Ka-Coffee kasi may pagka-iskandalosa, may pagka-troublemaker, may pagka-entitled, ano pa ba? Itong si Inday Sara Duterte. Pumasok ka ng hindi mo teritoryo, violate mo yung security protocol, violate mo yung anumang mga polisiya pagdating po sa energy conservation ng House of Representatives, hindi mo opisina yan, nanggulo ka, nagambala ka, pinapaalis ka dahil hindi naman otorisado yung pag-i-stay mo dyan, tapos mamasamain mo yung tao nagpapaalis sa'yo. Entitled masyado itong si Inday. Napakaraming bagay. Bakit siya nandiyan dyan? Gusto niya samahan sa detention facility ng House of Representatives itong kanyang Chief of Staff. Pwede ba yun? Kaya nga dinidetain, sinasight in contempt ang isang resource person kasi form of punishment yan, parusa yan sa kanyang mga, depende kung anong kasalanan nagawa niya, sa kanyang paglabag sa house rules. Cited in contempt nga eh, parusa yan. Tapos, gusto mo gawing outing. Yung pagkakasight in contempt ng tao mo. Gusto nyo dyan kayo magstay, gusto nyo dyan kayo mag-opisina, para saan pa yung pagkakasight in contempt? Para saan pa yung parusa? Ano ba naman kayo? Hindi ba kayo nag-iisip? Mga DDS, gising. Mag-isip naman kayo. Maling-mali ang ginagawa ni Sara Duterte. May mga kilala ko Ka-Coffee, pro Sara yan ha. Hindi nila nagustuhan yung ginawa ni Inday dyan. Sabi nga nila bakit pag nakaditin na biglang nagkakasakit yung mga tao? Kasi marami daw iniinda, may back pain daw itong kanyang Chief of Staff at kung ano-ano pa. Ano yun? Masyado naman kayong entitled dyan. Lakas-lakas ang abogado na yun ng Chief of Staff. At isa pa, bakit si Inday hindi umaalis dyan? Pinipilit na makita itong kanyang Chief of Staff. Ang sabi sa akin, baka kumanta daw kasi. Kinakailangan mapigilan ni Inday. Kinakailangan makausap niya para i-assure sa kanya, magkaroon ng assurance na hindi kakanta yung kanyang Chief of Staff. Kasi ang dami ng kumanta against Sara eh. Nanggugulo na lang si Inday dyan. At dapat, wala na siyang sinisino. House of Representatives, pinasok. Ikaw lang yung bisita, ikaw pa yung nag-demand. Pinapaalis ka na, in-entertain ka, hindi ka naman binastos. Diba, pinapasok ka, tapos yung pinapaalis ka na, magmamatigas ka. Meron pong, sige, dito tayo. May press conference ito Ka-Coffee, via Zoom lang ito eh. Itong si Inday, at syempre, kwento niya, positive story yan. And tingnan din natin yung kwento ng House of Representatives. Dahil nagsalita rin sila dyan eh. Sige, pakinggan po natin ito. Nandito ako sa office ni Congressman Pulong Duterte. Binigyan niya ako ng permission kahapon na magstay at mag-office dito sa kanyang opisina. Yes, kapatid niya yan. Bibigyan talaga siya dyan. Pero tama ba yun? Na sila lang yung nagkakaalaman. Sige, isipin mo ha. Yung inyong congressman sa distrito ninyo. O sige, may kaibigan siya gusto mag-opisina sa opisina niya. Pwede ba yun? Diba sa upahan nga lang eh. Magpapaalam ka pa sa landlady kung pwedeng pumunta yung kaibigan mo eh. Yan yung common practice eh. Papaalam ka dyan, pwede ba dyan? Mag-opisina ka pa oh. Pag nag-opisina ka dyan, hindi lang naman siya mag-isa eh. Madidistract na yung buong operasyon kasi ang dami niyang kasama. May advance party pa Ka-Coffee. Ilan yung advance party niya? Napakarami. Siya mismo, may convoy, may security. Bombarded na ng tao yung mga opisina na yan. Liit lang ang opisina ng congressman eh. Ng isang mambabata sa House of Representatives, kung nakapasok na kayo dyan, gagapiranggut lang na opisina yan. Sa dami ng tao niya na nandiyan, magkakamping ata yan dyan. Napuno yung lobby ng security. Na-interrupt mo yung mga operasyon, dyan ka mag-opisina. Bakit dyan ka mag-opisina? Talaga naman pinapatid ka ng hearing. Baka gusto niya mag-stay sa House of Representatives. Pinapatid ng hearing, hindi umatid ng hearing. Tapos yan, manggugulo dyan. To make it convenient para kung kailangan ako ni Attorney Laika. Nandiyan siya to make it convenient for Attorney Laika.
Kaya nga siya kinontempt kasi may violation siya sa rules Kaya ka kinokontempt, kaya ka pinaparusahan para hindi maging convenient sa iyo yung sitwasyon. Gusto niya gawing convenient para kay Attorney Lai. Kaya sana dinalhan mo na yan ng kutsyon yan. O maganda yung kutsyon ha. O dinalhan mo na ng pagkain yan. O pinalagyan mo ng jacuzzi yan para mas convenient sa kanya. Hindi ganoon. Punishment nga parusa nga Masyado naman kayong entitled dyan. Above the law na kayo dyan. Na pumunta doon sa kanya for emergency or at any time of the day, pwede akong magpaalam. Ay. Nakakaawa ka coffee si Inday. Hindi ko in-expect ganito hindi naman sa bubita, no? Pero wala sa tamang pag-iisip, honestly. Any time of the day, pwede siya magpaalam. Any time of the day. Ang dalaw nga Ang dalaw nga sa preso, may oras Irespeto mo naman yung taong nagmamanage ng detention facility. Any time of the day, sige, maisipan mo, alauna, punta ako dyan. Buti kung ikaw lang. Kahit nga ikaw lang, hindi pwede O security mo, napakarami. Any time of the day. Diyos ko. Alas 6. Alas 8. Kung anong gustuhin daw nun, any time of the day, mapuntahan siya. Ano yun? Saan ka nakakita ng ganyan na wala nang sinusunod na polisiya? Kung gusto nyo. Ganyan ba kayo sa Davao? Ganyan ba kayo mamahala niyan? O dahil gusto namin, masusunod ito dahil ako ang queen. Tama ba yan? Walang sistema? Walang proseso? DDS gising. Yan ba ang gusto nyong pamamalakad? Walang sinusunod na batas? Walang sinusunod na polisiya? Kung gusto nyo manggulo, pumasok, papasok kayo, gagawin nyo ang gusto nyo gawin. Asan ang order? Walang sistema. Sa House of Representatives na pupunta ako doon sa kanya, she has expressed fatigue, nausea, lightheadedness. Bigla nagkasakit yung tao niya, Therapy kahapon. Meron siya bigla nagkapatig, nausea. Ano pa? Lahat ng sakit na, bigla nagkasakit. Pati jet lag nga dinadahilan kasi galing daw sa ibang bansa may jet lag pa. Lahat na lang ka-coffee. Di sana, hindi ka nag-violate ng rules. Para hindi ka na-contempt. Hindi ko maintindihan ba't ganito ang mindset ng mga to. Kasi hindi siya nakapag-therapy kahapon kasi hindi napayagan. So, may mga nararamdaman siya health-wise. And ang gusto niya kasi talaga sana is for her peace of mind, samahan ko siya doon para makatulog. Saan ka nakakita ng ganyang detention? Mamimili pa ng kasama. Gusto daw ng attorney na yan, samahan siya ni Sara Duterte mismo dyan sa detention facility para makatulog. Kasi hindi makatulog Saan ka nakakita yan? Sige nga, gawin mo yan. Gawin mo yan. Gusto ko, wish ko wish. Ito, gusto ko sumama sa akin si BP Sara dito kasi hindi ako makatulog Tabi kami. Saan ka nakakita ng ganyang polisiya? Hindi na to usapin ng babae siya o ano. Ngayon lang tayo nakakita ng ganyan. Gusto niya, sige, kung ma-cite and contempt ka dyan, gusto ko lahat ng tropa ko, dala kayo dito ng 4 kantos, Ganyan, lahat ng tropa, ganon. Ganon ang gusto nung mangyari. Maya naman kayo sa balat ninyo. But the best alternative namin at this point, sabi ko sa kanya, is for me to stay dito sa office ni Kong Pulong so that anytime na she has a panic attack or an anxiety attack, and she feels, kasi lagi niya sinasabi, nasusuka ako. Nasusuka. Sana all. Huwag na nga natin tapusin to. Ang daming dahilan na nakakatawang mga dahilan. Just give you a very brief. Anong nangyayari kay Inday? Actually, hindi ganito kababa yung tingin ko sa kanya noon, Nung eleksyon, hindi ganun kataas ang tingin natin kay Inday Sara Duterte nung eleksyon. Pero lalong bumaba. Hindi ko alam kung bakit nangyayari. Ang House of Representatives nagsalita na kasi kailangan nila mag-lockdown dahil kay BP Sara. Nagdulot ng isang security lockdown, sabi sa balitang ito ng Philstar. Nagdulot po ng security lockdown dyan po sa Batasang Pambansa Complex ang naging pagbisita ni Vice President Sara Duterte
sa kanya nakadetain na Chief of Staff na si Zulyeca Lopez nitong Huwebes ng gabi. Ang policy pala nila dyan ka-coffee, kapag Biyernes kasi walang pasok, di ba? Biyernes, Sabado, Linggo, kumbaga long weekend yan. Huwebes yan, kanina nangyari. Pinapatay nila lahat ng ilaw yan. Ang explanation kasi dito ng House of Representatives, para maiwasan yung sunog, o kung ano man yan, kasi baka may makaiwan ng cellphone, laptop, etc. Baka mag-overheat yan. Tulad ng kung anong opisina, sa pinagtatrabahuan ko, ganun din ang ginagawa namin. May mga security kaming umiikot, pinapatay lahat yan. Kasi baka mag-overheat nga naman, hindi nasunog pa. Number one reason yan, ha? Safety. Pangalawa, energy conservation. Kasi naka-centralize yung air conditioning nila eh. O di kung bukas yung isa, di bukas lahat. O, pinapatay pala nila yan dahil long weekend. Hindi nila mapatay-patay. Siyempre, ikaw, patayan mo ba naman ng kuryente yung vice presidente? E di issue na naman yan. Out of courtesy. Out of courtesy. Courtesy ba? Sa vice presidente, inalaw nila yan kasi akala nila aalis na. May isang instances na pinakiusapan na siya mismo ng mga opisyal ng security dyan sa House of Representatives na palabas na raw, ka-coffee sana yung convoy, palabas na. Biglang bumalik. Ay, so, imbes na kakaliwa, o biglang nagdire-diretso. Kaya siya magbibihis lang daw ka-coffee sa opisina ng kapatid kay Pulong. Magbibihis, ilang oras na, pinuntahan na nila doon mismo. Ayun, hanggang nauwi, dyan na natulog. Dyan na ang tawag natin dyan? Staycation. Yan. Dyan na nag-staycation. Ginulo ang House of Representatives. Just give you a very brief. Alam mo, yung security nakakausap sa kanya, ito, kahit general ito ka-coffee, nakakausap sa kanya, pakiusapan siya, ma'am, please. Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Can only do so much. Diba? Hindi mo naman pwedeng hatakin si Sara Duterte. Kaladkarin mo yan palabas ng House of Representatives. Hindi mo pwedeng gawin yan. Nakikiusap sila, ma'am, lumabas na po kayo. Ang dalaw nga, may oras eh. Diba? Ang detention facility, may oras ng dalaw. Pero wala eh. Vice Presidente siya eh. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Sobrang entitled dito ka-coffee. Let's start with that. Just give you a Grabe ha? Grabe. Sobrang grabe itong ginawa ni Inday. Even yung ibang mga DDS, hindi nila nagugustuhan itong ginawa ni Inday. O, headline ng Philstar. Sige. Kung nababasa ninyo dyan. Lack of respect. BP Sara defies House orders to leave triggers lockdown. Wala talaga siyang sinusunod. Wala siyang sinisino. I am the Vice President. Gusto ko to gawin, gagawin ko. Wow! Vice President Sara Duterte defied, kinontra, hindi niya sinunod itong mga utos, orders to leave the Batasang Pambansa Complex Thursday night, November 21, choosing instead to stay in her brother's office overnight despite repeated appeals from the House of Representatives Sergeant at Arms. Diyan siya natulog sa opisina ninyo ka-coffee. Kapag diyan ka natutulog, nire-report ka ng security. Sa amin, bawal yan eh. Kasi may austerity measures na tinatawag tayo, magtipid-tipid ka coffee ng kuryente. Diba, mura lang yan. Pero kung centralized yan lalo, mas mahal yan. At kung kinakasanayan yan. Wala eh, may sariling buhay si Inday Sara Duterte dito. Oh. Duterte's refusal to leave the premises after visiting her detained Chief of Staff forced the House of Representatives to implement a security lockdown to secure the building where she remained until Friday morning, according to a statement from House leaders on Friday, November 22. Grabing dinulot na stress ka-coffee sa HOR ni Inday. Even though our Sergeant at Arms asked her several times, ito ha, hindi mambabatas ang nagsasalita dito. Hindi si Romualdez ang nagsasalita dito. Yung Sergeant at Arms. Pinakiusapan po nila ng ilang beses na umalis na itong si Sara, pero ini-ignore lang ni Sara. Which is why we implemented a lockdown for everyone's safety and the protection of the institution, House leaders said in a joint statement Friday. Mamaya kung anong ginawa ng mga tao niyang dala-dala dyan, kung may tinanim na kung ano-ano dyan eh. Diba, uncoordinated visit eh. Doon nag-notify naman daw. Few hours. Grabe. Representative Joel Chua ng Manila 3rd District, chairperson po ng House Good Government Panel. Ito po yung nag-iimbestiga dito kay Inday Sara Duterte sa pagwawaldas nito ng confidential funds.
characterized Duterte's behavior as a lack of respect in the institution of the House. Definitely. Noon pa man yan eh. Wala na siyang respeto sa HOR eh. It is clear that Duterte only does what she wants. Chua said in mixed Filipino and English at a press conference. Exactly. Retired Major General Napoleon Taas, the House Sergeant at Arms, said the forced lockdown was a first for the House since at least July 2022 when he first took on the role. Ngayon lang nangyari. Simula nang umupo si PBBM ng 2022, ngayon lang nangyari yan na nagkaroon ng lockdown dyan. Dahil sa unplanned staycation ni Inday Sara Duterte. Grabe ka naman, ma'am. Grabe ka naman, ma'am. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan ng istorbo, ng gugulo? Ayaw mo naman dumalo dyan, ka-coffee sa hearing na yan. Kung dumalo ka dyan, hindi nasagot mo yung mga problema dyan, yung mga issue. Sobrang entitled ni Inday. Ano bang pwedeng gawin dyan? I-cite in contempt. Ayan, maganda tuloy yan. Kung mas makapangyarihan lang si Chua, ha? Kung mas malakas loob nito ni Chua, no holds barred, ikulong din yun yan. Cite in contempt din yan. Though out of respect, hindi nila gagawin yan eh. Kasi magkakagulo lang eh. Pero total, gusto niya naman na nasa ano siya. Nasa detention facility yan. Magkasama sila ng kanyang COS, ng kanyang Chief of Staff. Kulong nyo rin. Ang tigas ng ulo. Pag yan, nanalo pa sa pagka-presidente, naku, imaginein mo ang mangyayari sa bansa. Kung ano gusto ko. Wala nang sunod-sunod sa batas. Kung gusto ko manuntok, susuntok ako. Kung gusto ko mananapak ako ng sheriff. Tama ba yon? Nako. Kawawa ang Pilipinas pag nagkataon. O siya, sige, anong komento nyo dyan, ka-coffee? Comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section, dyan sa baba. Facebook, YouTube, comment lang po kayo dyan. Baka di pa po kayo naka-like at naka-follow sa ating Facebook page. Yan, dumadami na rin po tayo sa Facebook. Pasuyo na lang ka-coffee, like and follow sa Facebook. Kung kayo naman ay nasa YouTube, pasuyo na lang po. Please click lang po na subscribe. Nandiyan po sa baba, subscribe lang po. At hit nyo na rin po yung notification icon para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Siya, kayo magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo, ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig at ang kapitayon. Paalam po sa inyo. Bye-bye.